Pinagsisisihan ko na ang lahat ng kasalanang ginawa ko sa'yo. Patawarin niyo ako. Gusto ko pang mabuhay. Maawa? Bakit? Noong panahong ako ang nagmamakaawa sa'yo, kinaawaan mo ba ako? Hindi! Kaya kahit anong pakiusap ang gawin mo, hindi kita pagbibigyan! Alam niyo palang may nangyaring ganun kay ate, pero wala kayong ginawa. Anong klase kayong ama? Ayokong mangyari sa'yo ang nangyari noon. Isa yun sa bagay na pinagsisisihan ko. Walang lihim na hindi nabubunyag. Paano mo nga ba matatanggap ang isang katotohanan na maaari magkaroon ng matinding epekto sa sarili, sa pamilya at sa komunidad? Handa ka bang tanggapin ang katotohanan kahit ang naging bunga nito ay ang kapatid mo na nagkaroon ng masamang karanasan? Magandang araw po sa inyong lahat. Ating pong pakinggan ang kwentong padala ng isa sa ating mga masugid na tagapakinig. Subalit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadya naming binago upang mapangalagaan ang mga tauhang sangkot. Tawagin na lang po natin siya sa pangalang Iris, isang bagong research specialist, dalaga, maganda, sa edad na 20 anyos. Nagampanan niya ng mahusay ang kanyang posisyon. Ginawaran bilang isang pinakabatang mananaliksik sa kanyang panahon. Katuwang at gabay ang kanyang ama, isang retiradong sundalo. Ngunit hindi masaya ang kanyang ama sa pagpasok niya bilang staff ng Command and Research Development sa dati nitong destino. Inilihim niya rito ang pagiging bahagi niya na isang military reserve sa bayan ng San Fabian. Totoo bang itinawag sa akin ang kabaro ko? Ididestino ka raw sa San Fabian. Bakit? At papaano ang isang research specialist na gaya mo mapupunta sa dating kampo kong pinagtatrabahuhan? Itay, sorry ho. Kung wala akong nabanggit sa inyo, matagal na po akong bahagi ng isang military reserve. Ano? Kailan pa? At bakit mo tinanggap ang trabaho? Itay, pangarap ko yun. Bakit ko tatanggihan? Dahil ayoko. Ayokong maulit ang mga nangyari noon. Itay, linawin niyo nga po muna yung sinasabi niyo. Anong maulit ang mangyaring noon? Wala kang nababanggit sa akin tungkol sa mga bagay na yan, Itay. Ngayong ako naman ang papasok ron, bigla mo tong uungkatin. Totoo bang itinawag sa akin ang kabaro ko? Ididestino ka raw sa San Fabian. Bakit? At papaanong ang isang research specialist na gaya mo mapupunta sa dating kampong pinagtatrabahuan ko? Itay, sorry po kung wala akong nabanggit sa inyo. Matagal na po akong bahagi ng isang military reserve. Ano? Kailan pa? At bakit mo tinanggap ang trabaho? Itay, pangarap ko po yun. Bakit ko tatanggihan? Dahil ayoko. Ayokong maulit ang mga nangyari noon. Itay, linawin niyo nga muna yung mga sinasabi niyo. Anong mauulit ang nangyari noon? Wala kang nababanggit sa akin tungkol sa mga bagay na yan. Ngayong ako naman ang papasok ron, bigla mo tong uungkatin. Kaya nga ako nagbitiw sa pagkasundalo ko para mas mabantayan, mapangalagaan at magabayan kita dyan sa pagiging research specialist mo. Pagkatapos, mawawalang sa isa-ilangan lahat at malalaman kung nakapasok ka na pala sa pagiging isang military reservist. Kasama yun sa mga pangarap ko. Hindi ba sabi mo sa akin, susuporta ka sa lahat ng gusto ko? Oo, kaya nga kita hinayaang maging research specialist. Kasi, ang alam ko nga, malayo iyon sa dati kong propesyon, ang pagiging sundalo. Ano naman kung maging sundalo rin ako tulad nyo? Nakakapagtaka mga kinikilos nyo, Itay. Ang ibang mga kabatch ko nga na anak rin ng mga sundalo,
Proud silang maging katulad nila ang kanilang mga anak. Pero bakit kayo ganyan? Dahil ayokong mangyari sa iyo ang nangyari noon. Ang bagay na pinagsisisihan ko. Itay, iba ang kapanahunan mo noon. Maraming lapses at kakulangan sa siyensya. Hindi ho ako papayag na matulad lang sa maaga niyong pagre-retiro ang pagtupad ko sa pangarap ko. Sa tono ng pananalita mo, kasalanan namin ang trahedyang yon. Wala kang alam sa mga nangyari. Kung ganun, sabihin niyo sa akin, ano hong nangyari 8 years ago? 12 anyos ka pa lamang noon. At hindi mo basta maiintindihan lahat ng sasabihin ko. Tay, hindi na ho ako bata. Kaya simulan niyo noong sabihin sa akin ng totoo. Tama na. Itigil na natin ang usapang ito. Wala rin namang mangyayari. Kahit sabihin ko pa sa iyo ang lahat. Itutuloy mo pa rin naman ang gusto mo. Kahit na hindi ako pumayag. Ayaw niyo hong sabihin? Sige ho, kayo hong bahala. Hindi ko na ho kayo pipilitin. Tatapusin ko na lang ang pagliligpit sa mga gamit ko. Hindi pa ito ang tamang panahon. Pasensya ka na, Irish. Kung kinakailangan pumasok ako sa pagsusundalo para malaman kong katotohanan, gagawin ko. Pero sana lang, hindi kasangkot sa matutuklasan ko, Itay. Kitang-kita ni Iris ang pagkadismaya ng kanyang ama. Walang lingon-lingon siyang iniwan ni Bonifacio sa kanyang silid. Abala na kasi siyang mag-ayos ng mga gamit niyang dadalin sa San Fabian. Sa kanyang pagtutupi, napatingin siya sa isang luma niyang t-shirt. Nakasiksik ito sa dulo ng kanyang kabineta. May mantsa at halatang matagal nang hindi nagagalaw. Kinuha niya ito at marahang pinagpag. Nalaglag sa bulsa nito ang isang kwintas. Napaisip kung kailan naparoon ang kwentas na yun. Bigla siyang natigilan. Naalala niya ang huling pag-uusap nilang magkapatid. Ate, aalis ka ba talaga? Pwede bang huwag ka nalang umalis? Hindi pwede, bunso. OJT ko to. 1 taon lang naman akong mawawala. Matagal ang 1 taon. Hindi ko kayang mawala ka sa tabi ko kahit isang saglit. May ituturo ako sa'yo para hindi ka mangulila sa akin. Akin na yung kwintas mo, magpalit tayo. Ha? Pero bakit? Kapag namimiss mo ko, bubuksan mo itong lakit. Eh di mawawala ang pagkamiss mo kapag nakita mo ang larawan ko. Bakit ang pangit ng mukha mo dito, ate? O, di ba? Hindi ka na nalungkot? Natawa ka pa nga nang makita mo yung mukha ko. Si ate talaga, oh. Nakakainis. Ginawa mo namang biro ang lahat eh. Hindi nga ako nagbibiro. So ano, okay na? Ate, mag-iingat ka ron ah. Oo naman. Ako pa ba? Ate, pag malaki na ako, gagayahin kita. Magiging isang magaling na tagapagtanggol ng naapi. Ate, kapag may nang api sa'yo ron, igaganti kita. Akong bahala sa'yo. Bunso, tanda mo pa ba yung itinuro sa atin ni tatay noon? Oo naman ate, na ang tunay na tagapagtanggol ng naaapi ay hindi nagpapadala sa galit o paghihiganti. Alam ang hustisya at hindi isinasakatuparan sa pamamagitan ng sariling kamay, kundi sa pamamagitan ng tama, makatarungan at legal na proseso. Tama. Kaya't ano't ano man ang mangyari, huwag kang gaganti sa iba sa pamamagitan ng sarili mong mga kamay. May tamang proseso para pagsisihan ng mga kasalanan niya. Opo, tatandaan ko yan ate. Akin na tong kwintas mo Palit tayo. Babaunin ko na ito pag alis ko. Lagi ko rin itong isusuot ron sa kampo. Para ano man ang gawin ko, ikaw laging maaalala ko. Ako rin ate, isusuot ko to lagi. Irish, babalik si ate ha? Muling nanariwa sa kanyang mga alaala ang huling sambita
ng pangako nito. At ang paglalambing na tinig ng ate niya, hindi niya namamalayan. Tuluyan na palang napapaluha ang kanyang mga mata. Pinunasan niya ito at isinuod sa liig ang kwintas na yun. Tulad ng ate niya, babaunin niya sa kanyang pag-alis ang tanging alaalang naiwan sa kanya ni Elise. Tapos na siyang mag-impake nang biglang tumunog ang telepono sa kanilang bahay. Sinagot niya iyon. Naulinigan ang boses ng kanyang kasamahan. Oras na raw ng kanilang pag-alis. Sinang-ayunan niya ito. Nang makita niyang sumilip mula sa kanyang silid, lumabas ito at lumapit sa kanyang kinatatayuan. Oo, Matt. Handa na ako. Hihintayin na lang kita. Bye. Anak, talaga bang hindi ka napapipigil? Itay, buo ho ang pasya ko. Maging masaya na lang kayo sana para sa akin. Ayokong umalis na meron tayong samaan ng loob. Hindi naman masama ang loob ko sa pag-alis mo, anak. May mga bagay lang kasi akong ibibilin sa'yo. Itay, kung puro kadramahan yan, wag na lang. Alam niyo namang ayoko ng ganyan. Hindi ka dramahan ito, anak. Babalaan lang kita. Baka lang kasi mag-cross ang landas nyo ng mga taong itinuring kong kaibigan. Ano naman ho ang tungkol sa kanila? Ito, nakikita mo ba ito? Siya si Rodolfo Maclang. Dati kong kaibigan na naging dahilan ng maaga kong pagreretiro. Hanggat maaari, wag na wag kang magbabanggit sa kanya na magkadugo tayo. Itay, imposibleng hindi sila maghinala. Magkaapelyido ho tayo. Pagdating sa confidentiality ng chain of command, ang military ay hindi nakikialam sa personal o pamilya ng isang kadete, maliban kung ito'y makaaapekto sa tungkulin mo. Ituturing na irrelevant sa desisyon ng magiging assignment mo ang relasyon nating dalawa. Binabalaan lang kita. Pag-iinitan ka nila kapag nalaman nilang anak kita. Yun lang ho ba? Sige ho, Itay. Wala ho akong babanggitin sa kanila tungkol sa'yo. Kung kinakailangan mong itanggi ako at sabihin sa kanilang patay na ako, mas maigi dahil hindi siya magkakaroon ng dahilan na idamay ka sa galit niya sa akin. Alam niyo ho, Itay, sa tono ng pananalita niyo, pakiramdam ko, marami akong matutuklasan sa kampong yun. Lalo tuloy ako nananabik na makarating sa bayan ng San Fabian. Kaya nga tutol akong mapunta ka ron. Pero anong magagawa ko? Tadhana na mismo ang nagtatakdang makapunta ka sa kampong iyon. Tay, tumanggi ka man. Wala na ho kayong magagawa. Aalis pa rin ho ako. Heto. Kunin mo ang papel na ito. Nakalista dyan ang numero ng kampong maaari mong hingan ng tulong kung sakaling magkagipitan. At tandaan mo, retirado man ako. May mga mata at tenga pa rin ako sa kampo. Kung inaalala niyo ho ang nangyari noon, wag ho kayong mag-alala, Itay. Pangako ho, pangangalagaan kong sarili ko. Huwag kang mangako. Gawin mo. Kahit anong mangyari. Huwag kang mag-aatubiling tawagan ako. Andito lang ako para tulungan ka sa kahit anong paraang makakaya ko. Opo, Itay. Ano ba yan? Bigla naman ako naiyak sa sinabi mo, Itay. Hindi kita pinaiiyak, ha? Ako pang sinabihan mong madrama. Ikaw nga itong napapaiyak dyan. Andyan na ho ang sundo ko. Aalis na ho ako, Itay. Paalam ho. Mag-iingat ka, bunso. Diyos ko, gabayan mo ako sa kampong pupuntahan ko. Kung kagustuhan ng may kapal na mapunta ko ron, dalangan kong gabayan mo ko sa lahat ng gagawin ko. Naging maayos ang pagpunta nila sa San Fabian. Inabot sila ng halos 3 oras na biyahe.
mula sa kanilang bahay hanggang sa pinakabukanan yun. Palibhasa mabato at masukal ang daan na tinatahak nila. Kaya kahit hindi kalayuan ang distansya nito sa kanilang bayan, nahihirapan si Mateo na imaneho ang service vehicle na ipinagamit sa kanya ng kanilang opisina. Alas 5 na ng hapon nang marating nila ang bayan. Hindi pa man nila nararating ang pinakakampon nang mabulabog sila ng isang pangyayari sa di kalayuan. Tulong! Tulungan niyo ako! Ang anak ko duguan siya! Sinaktan ng aswang! Hulihin niyo ang gumawa nito sa kanya! Anong meron nun? Bakit nagsisisigaw yung babae? Aba, anong malay ko? Kita mong kararating lang natin. Malalaman ko ba naman yan? Ito naman si Mateo. Napakapiloso po. Hindi naman kita tinatanong. Nagtataka lang naman ako. Gusto mong malaman? Lapitan natin. Sige, bababa ako. Bumalik ka kaagad ah. Kailangan natin mag-report sa kampo. Oo! May isang armadong lalaki. Dito rin siguro siya nakadestino. Makikinig muna ako saglit. Saka na ako sasabad kung may mangyayaring hindi maganda. Teka sandali. Si Commanding Officer Rodolfo Maclan yun ah. Pupuntahan ni Irish? Lagot! Sigurado ba kayong aswang yon? Baka naman kabit lang ng anak nyo. Ano bang akala mo sa akin nagbibiro? Nananahimik lang siyang nakaupo sa harap ng bahay namin. Bigla na lang siyang sumigaw. Narinig mo palang sumigaw. Paano mo nalamang aswang ang nanakit sa kanya? Pumunta ka ba rito para tulungan ako? O para iligaw ang mga sinasabi ko? Mrs., huwag mong daanin sa pagtaas ng boses mo ang reklamo. Magbigay ka sa amin ng sapat na ebidensyang aswang nga ang nanakit sa kanya. Buntis ang anak ko. At alam niyong buntis ang mga babaeng gustong-gusto nilang biktimahin. Ang buhay ng apo ko at ng anak ko ang nakasalalay rito. At ang aswang na yun, pagala-gala lang kung saan. Baka may iba pa siyang biktimahin kung hindi niyo siya uhulihin. Sige, mamaya. Susubukin naming ikutin ang gubat. Baka mahuli namin siya. Huwag puro satsat. Ang bagal niyong kumilos. Lagot na. Mukhang may hindi magandang nangyayari sa kanila. Hindi pwedeng tumunganga na lang ako rito sa sasakyan. Kailangan kong makalapit. Maghintay na lamang kayo sa ulat ko. Sa ngayon, umuwi ka na sa bahay mo. Puro kayo dahilan. Kung ayaw ninyo akong tulungan, ako na lang mismo ang huhuli sa kanya. Taturingan pa naman kayong mga sundalo. Wala naman kayong mga silbi sa aming naninirahan rito. Mga inutil! Anong sinabi mong babae ka? Magdaan-daan ka sa pananalita mo sa akin! Sir, mawalang galang na po. Matandang babae ang kausap niyo. Wala kayong karapatang saktan siya. Lalo na kung wala namang ginagawang masama. At sino ka? Napakialamera. Ang lakas ng loob mong hawakan ng aking kamay. Bagong salta ka lamang rito. Pero kung umasa ka, parang hindi mo ko kilala. Sino ka ba? Ha? Commanding Officer Rodolfo Maclang. This is Lieutenant Mateo Di Masalang. Reporting for duty, sir. Bagong recruit sa kampo. Ang isang ito, bakit hindi sumaludo sa akin? Irish, ano pang hinihintay mo? Gumalang ka. Kung ayaw mong una pa lang, mapahama ka na agad dito. Ay, oo na. Ano bang malay ko na nakakataas na opisyal pala tong kaharap ko? Sergeant Iris De Vera, sir. Ang bagong staff ng Command of Research and Development reporting for duty, sir. Ang lakas ng loob mong salagin ang braso ko. Isa ka lang bagong salta sa unit ko. Matapang ka na, dalaga. Pero gusto ko yan. Ano nga uling name mo? Iris De Vera. Tama ba? Yes, sir.
pamilyar sa akin. Saan ko nga ba narinig ang apelyado na yan? Ano? Tapos na ba ang kumustahan ninyo? Baka pwede nyo nang asikasuhin ang problema ko. Mrs., sa ngayon ho, mas makabubuting umuwi muna kayo sa inyong bahay. Gagawa po ako ng paraan para mahuli. Sinabihan siya ni Matt na magko-convoy na lang ito sa kanila. Kinapa niya ang likurang bahagi nito para lang makahanap ng makakapitan sa kanilang buong biyahe. Pagkaandar ng makina, biniro siya ng komandante na kung hindi siya hahawak ay siguradong titilapon ito sa kalsada. Agad siyang tumalima, humawak siya sa balikat nito. Mabilis na pinaharurot ang motor kaya imbis na tumilapon siya sa kalsada, lalo siyang napayakap sa komandante. Napangisi naman ito sa mga nangyayari. Mabilis nilang binagtas ang daan pabalik ng kampo. Malayo pa, kitang-kita na sa mukha niya ang pagkamangha ng dalaga sa kampo. Papalapit na sila nang bumukas ang malaking gate ng kampo. Ang gandang kampo naman ito. Gubat at taguman ng lugar. Maayos naman ang pagkakagawa ng mga kwartel. Nagmukha siyang bahay bakasyonan. Hindi ko alam yung reaction mo sa likuran ko. Dahil sa mahigpit na pagkakahawak mo at tila nakayak ka na sa akin. O dahil sa nakikita mo ang kampo ko. Namamang...
Si Bugoy, isang boy sa kampo, madalas na pag-uutusan ng kanilang komandante. Sinamahan silang magpunta sa pinakadulong kwartel ng kampo. Luma na iyon, matagal nang walang gumagamit. Pagkapasok pa lang sa loob, langhap na agad nila ang matinding alikabok sa paligid. Magkatabi lang ang kwartel na kanilang tutuluyan. Nataon pa kasing siya lang ang babae ng mga panahong yun, kaya walang eksklusibong kwartel para sa mga kababaihan. Nagboluntaryo naman si Mario. Nagagamitin niya ang sleeping bag at doon na lamang siya matutulog sa kabilang kwartel. Maya-maya pa'y namahinga na sila. Matapos nila makapag-ayos at makakain ng hapunan, nabulabog si Iris sa kanyang pamamahinga nang maulinigan ang ingay sa sulok ng kanilang kwartel. Ano yun? May tao ba sa labas? Normal naman ang guard tower. May roving patrol din. Pero, ano yung ingay? Meron talaga. Sa likod ng quarters ko galing. Asan ang flashlight ko? Baka may intruder. O tunnel para sa smuggling. Dapat i-report ko to. Anong oras na ba? 0 to 30 hours? Tumigil na. Tumayo si Iris mula sa kanyang higaan, dahan-dahang humakbang papunta sa pinakasulok na kwartel. Habang papalapit siya sa pinakasulok nito, papalakas naman ang kaluskos na kanyang naririnig. Nananaig sa kanya ang likas na ugali ng isang mausyosong researcher. Sinipat niyang maigi ang katong yun. Wala siyang makitang bagay na maaaring maging sanhi ng kaluskos na yun. Kaya mas lumapit pa siya rito. Inilapat ang kanyang tenga sa dingding. Biglang katahimikan ang bumalot sa paligid. Pinakiramdaman ng dalaga kung muling maglilika ng ingay sa sulok na yun. Anong nangyari? Bakit biglang nawala yung ingay? Hindi kaya naramdaman nito ang paglapit ko? Ano yun? Parang mahinang ungol ng isang hayop. Pero, paano mangyayari yun? Parang solido naman ang paligid ng kwartel na to. Marahang kinapa ni Iris ang pinanggalingan ng batong nalaglag mula sa dingding. Napansin niyang nagkaroon ng maliit na butas sa isang bahagi nito. Sa kanyang kuryosidad, sumilip siya sa maliit na butas ng dingding na yon. Diyos ko, bakit may nakakatakot na nilalang sa kwartel na to? Ayan na naman siya. Parang gusto niyang tumawid dito sa kwarto namin. Diyos ko! Paupong napaatras ang dalaga sa kanyang nakita. Hindi siya makapaniwalang may ganong nilalang na nagkukubli sa bahaging yun ng kanyang kwartel. Nilisan niya ang sulok, agad na binalikan si Mateo. Dito niya sapilitang ginising ang binata. Mateo! Mateo, gumising ka! Mateo, bumangon ka dyan! Buksan mo ang pinto! Ano ka ba naman? Nakita mo nang natutulog yung tao, ginigising mo. Makinig ka sa akin! Lumabas tayo sa kwartel na ito! Mamamatay tayo! Ano? Irish naman, huwag ka nga magbiro ng ganyan. Hindi ako nagbibiro. Sumunod ka sa akin para maniwala ka sa sinasabi ko. Sa alanganing oras ng gabi pa talagang ito. Nagpapahinga ng lahat, tapos puro katatakutan yung sinasabi mo. Nakita nga mismo ng mga mata ko. Kaya maniwala ka sa akin. Tumayo ka na riyan. Bilisan mo. Tulong! Inaatake na naman tayo! Tinangay na ang ilan sa mga sundalo natin! Tulong! Putok ng mga baril yun ah. Narinig mo yun? May nakakita na sa halimaw. Baka nakahanap na to ng ibang daraanan. Nakakainis naman oh. Nasa kasarapan pa naman ako ng pananaginip ko.
Kayong dalawa! Ano bang ginagawa nyo rito? Nagkakagulo na kami sa labas. Nagtatago lamang kayo rito sa loob! Sir, sorry sir. Ito na po, papalabas na po kami. Di ba, Sargento Irish? Tama po, sir. Nagising na kami sa putok ng mga baril. Bilisan nyo lang, kilos! Please! Hindi tayo naglalaro. Sumunod kayo sa akin. Ikaw, sumunod ka. Kailangan ko malaman kung ilan at kung sino ang sinasabi ni Bugoy na tinakay ng aswang! Ha? Aswang? Oo! Hindi mo ba narinig? Aswang! Nagulat ang dalawa sa nakitang kaguluhan sa labas ng kanilang kwartel. Ang lahat ay nagsisitakbuhan. Kanya-kanyang kilos ayon sa kani-kanilang unit na hinahawakan. Sumisigaw ang komandante. Nagbibigay ng utos sa kani-kanilang mga unit. Pinatunog ang sirena. Nagsagawa ng perimeter lockdown. Iniutos ang armory distribution. Siniguradong ligtas ang mga non-combatant officers. Nagtalaga ng command post. Ipinatawag ang Research and Development Unit na kinabibilangan ng 2. Dito sila napasabak sa kauna-unahang engkwentro nila sa aswang. Nandito siya! Habulin nyo! Luan natin! Hindi ako makapaniwala. Aswang nga talaga ang kalaban natin dito. Narinig mo naman siguro ang sinabi ni CEO, di ba? Ang tanong ngayon, bakit nila tayo pinapunta rito? Conrad! Maging mapagbatya kayo! Baka hindi lang nag-iisa ang umatake sa atin! Kayong dalawa! Pumunta kayo sa command center! Doon kayo mag-monitor ng mga nangyayari sa paligid! Yes, sir! Bilisan natin! Alpha 1 to Defense Unit! Kumusta ang perimeter lockdown? May balita na ba? Over! Negative ang visual ng aswang, sir. Mabilis ang pagkilos nila. Over! Huwag niyong tatantanan. Baka may magawan pa natin ng paraan at mailigtas ang biktima. Over! Alpha 1, sa ilagang bakod ng kampo. Doon nagpunta ang target. Over! Med! Puntahan ang location! Bilisan! Wiset! Sa ingay pa lang na ginawa nito, hindi na mapagkakailang mabilis itong makatakas. Visual. Sa pinakataas ng barracks. Bakit siya? Med! When the target is confirmed, fire at will! Paulanan niyo agad ang bala! Yes, sir! Hindi ako pahuhuli sa inyo hanggat hindi ko nauubos ang tauhan mo. Open fire! Wala na akong visuals. Negative na. Hindi ko tinamaan. At iilan na lang ang bala ko. Ang sundalong tanga niya, nasaan na? Mautak ang isang ito, sir. Parang ginagawa niyang kalasag ang biyag na hawak niya. Walang sumasagot sa inyo! Ano ng visual? Sir, ang biyag nakaharang. Hindi ko matamaan ang target. Walang magpapaputok hanggat hindi clear ang target! I-rescue niyo ang biyag! Sayang ng bala! May korting angle ako. Pero kailangan ko ng distraction para gumalaw siya ng korte. Alpha 2, pumunta sa malapit na location. Sindihan ang flare para madistract siya! Yes, sir. At ikaw, na may tamang anggulo ng target. Wala ka ng bala, di ba? Gawin mo ng tama. Hindi ako papayag na malagasan ang mga tao ko at ng isang kaibigan. Copy, sir. Maliwanag! Nasisilaw ang mga mata ko! Huli ka, Balbon. Matatamaan ka rin. Nadaplisin ako. Bibitawan na kita. Ayoko pang mahuli ako. Binitiwanan ng target ang bihok. Rescue team! I-recover ang biktima. Gamutin ang natamo niyang sugat. Defense unit! Ano balita? Nakatakas. Mukhang nadaplisan ko lang. Ayos lang. Ang mahalaga, nailigtas ang bihag. Med! Magsagawa ng final assessment.
at inspeksyon sa buong kampo. I-recover ang lahat ng ebidensya tungkol sa halimaw na yon. Gusto kong malaman kung bakit tayo ang binabalik-balikan ng aswang na yon. Mula sa command center, naobserbahan ni na Iris at Mateo ang maaksyong tagpunga na ganap sa buong kampo. Dito na sinimulang pag-aralan ng dalaga ang mga kaganapan sa kampo. Base sa kanyang mga narinig, ang kampong ito ginagambala ng aswang nang makailang ulit ng umaatake. Hindi mawari ng lahat kung bakit. Nagpatawag ng pulong ang komandante. Nagsagawa sila ng aftermath briefings. Inisa-isa ang mga kakulangan sa pagbabantay sa kanilang kampo. Kung tutuusin, maigpit naman ang seguridad nito. Una pa lang, naobserbahan na yun ng dalaga. Nakapagtataka lang dahil sa isang aswang lang nabulabog na sila. Dito nakaramdam ng kakaibang interes ang dalaga. Kaya paniguradong pinadala siya rito. Dahil sa hilig ng kanilang komandante ng taong makatutulong na maresolba ang ganong klaseng problema. Dito sila ipinakilala sa lahat ng mga sundalo sa kampo. Code Red lifted, sir. Secured na rin po ang lahat ng perimeter. All eyes and ears na po kami para sa debriefing. Magandang umaga. Alam ko nagpuyat kayo sa nangyari kanina. Masaya ako at wala na isa man sa inyo ang nasawi. Dahil po yun sa magandang pagbibigay niyo po ng mga orders sa amin, sir. SOP yun. Kailangan talagang gawin yun. Bago tayo magsimula, gusto ko munang ipakilala sa inyo ang dalawang bagong officer ng ating kampo. Si Sergeant Iris De Vera at si Lieutenant Mateo Di Masalaga. Ang pinadalang Command and Research at Development Officer natin. Sir, babae po talaga. Sayang naman ang ganda niyan. Mahuhulas lang rito sa kampo. Hindi masasayang yan. Maliban na lang kung may lalaspag ka agad. Kayo, tumawa rin kayo! Hindi pwedeng silang! Very good! Ay nako, nagawa pa talaga nilang magbiruan sa oras ng trabaho. At ako pa talagang minaliit nila. Huwag mo nalang intindi ng biro nila. Tumutok na lang tayo sa trabaho. Alam ko, hindi mo na ako kailangang paalalahanan. Itigil na natin ang biruan. Nasa kalagitnaan tayo ng pagpupulong. Ano ng progreso sa nakalap ninyong samples? Ano ba ang mga nakuha ninyo? Sir, ang mga specimens ko ay bloodstains, hibla ng buhok ng aswang, at ang mga iniwan nitong mga marka sa paligid ng kampo. Kagagawan siguro to ng kanyang mga kuko, sir. At ito naman po ang iba pang nakalap naming ebidensya sa perimeters ng kampo. Nakakapagtakang may pare-parehong mga marka ng dugo ang mga lumang quartels na ginagamit na ng matagal. Maliban na lang ang mga quartels na bago pa lang na ginagamit. Teka sandali. Huwag ang tungkol sa mga specimen ang una niyong ipaliwanag. Anong ibig ipahiwatig ng patungkol sa quartels? Bakit ang mga datihan na mga quartels lang ang may marka ng dugo? Saan ito galing? Ha? Explain! Sinubukan kong ikumpara ang lahat ng specimens na nakuha mula sa lugar ng pinuntahan ng sinasabing aswang. Pati na po mismo ang dugo nito, hibla ng buhok, at ang mga marka ng kuko. Isa ang nakumpirma ko. Lahat ng yun ay nagmatch, pati sa mga marka ng dugo sa mismong inilagay sa mga lumang kwartel. Intensyonal ang pagkakalagay sa lahat. Mukhang alam rin ng nilalang na ito ang pasikot-sikot ng kampo, sir. Ano? Pinaglalaroan niyo ba kami? Paano nangyari yun? May aswang na napabalita ring umatake sa labas ng kampo. Paano niyo may papaliwanag yun? Yes, sir. May mga insidente ng pag-atake sa labas ng kampo. Pero madalang,
Hindi ho katulad ng insidenteng nangyari dito sa inyo. May pattern ho itong sinusundan. Kada kabilugan ng buwan, umaatake ang aswang. Ang insidenteng naabutan namin kahapon ng hapon sa bayan ay isa lang sa madalang na paggalaw nito sa bayan. Na tsumitsyempo lang tuwing kabilugan din ng buwan. Pero mas madalas dito sa kampo dahil magkakasunod ang mga araw ng paglitaw nito kumpara ho sa bayan. Ang mga pagkamatay ng alagang hayop, iba rin ba yon? Sinisilip ko na rin ang mga bagay na yan. Base sa nakuha kong resulta, kagagawa ng mababangis na hayop ang mga pagkamatay nila. Malaking pagkakaiba sa espesimen ng laway at dugo na natagpuan ko dito mismo sa kampo. Ibig sabihin, sinasadya ang pagkilos ng nasabing aswang dito sa kampo at hindi basta nagkataon lang. Ano bang nangyayari? Anong meron sa aswang na yun at bakit kami ang pinupunteriya? Ang mga marka ng dugo sa mga kwartel. Ano itsura? May nakuha ba kayong pattern? Meron. Pero walang espesyal na markang yun. Letrang X lang ang pagkakagawa. Pero may halo ang marka ng dugong yon. Mabahong langis na may nakasusulasok na amoy. Kung hindi kayo pamilyar sa makalumang kwento ng mga aswang, ang mga markang ito may kasamang ritual. Yun ang hindi natin alam. Kung para saan ang mga ritual na kanyang ginagawa. Kalokohan! Sir, naniniwala ka ba sa paliwanag ng mga baguhang ito? Parang hindi naman makatotohanan. Hindi namin kayo pinipilit na maniwala. Inuulat lang namin kung anong nakita namin sa aming pag-iimbestiga. Husgahan nyo na kaming manloloko. Pero hindi namin isasaalang-alang ang kredibilidad namin para lang linlangin ang mga tao. At hindi rin kami ipapadala dito kung hindi kami kwalipikadong isabak na maging bahagi ng Command and Research Development ng inyong head office. May punto ang batang ito. Bagito lang silang tingnan pero sa pamamaraan ng pagpapaliwanag at pagsasaliksik nila, masasabi kong maaring maging lehitimo lahat ng kanilang mga pahayag. Kung may mga bagay pa kayong naisip pa sa liksik, ibigay nyo lang sa amin. Handa kaming i-verify ang lahat ng ebidensyang idadagdag ninyo. So magiging verifier ka na rin ngayon. Ano? Tama na muna ngayon. Meeting adjourned. Men, tara na. Sir naman, maniniwala ka talaga sa kanila? Major Manuel, pwede bang manahimik ka na muna? May mga bagay na gumugulo ngayon sa isipan ko. Kung maaari, wag mo akong kukulitin, ha? Sorry, sir. Mateo, may nakalimutan akong itanong sa komandante. Iiwan ko muna sa'yo tong mga files. Ha? Ano naman yun? Teka, sandali lang. Sasama ako. Eh di sumama ka. Bagito nga lang sila. Wala silang alam. Kung hindi ka mananahimik, ako mismo ang magpapatahimik sa bunganga mo, ha? Komandante, may nakalimutan lang akong itanong. Oh, Hindi ko na nagawang sabihin kanina. Medyo personal ho. Isa kasi ito sa bagay na gumugulo sa isipan ko. kung pagkatao ko ang uungkatin mo, wag na. Personal, di ba? Pero kung hindi naman, ano ba yon? May bagay ba kayong nagawa sa nakaraan na maaaring maging dahilan para bulabugin kayo ng aswang na ito? O meron ba ritong lugar sa kampong ito na kakaiba at ginamit sa illegal na gawain? Masyado ka ha. Ako talagang tinanong? Ano bang klaseng tanong yan? Ang commanding officer pa talagang tinanong mo ng ganyan? Tama! Ikaw ha? Ang likot ng imahinasyon mo. Hindi gagawa ng kahit anumang illegal ang aming commanding officer. Huwag kang exaggerated. Sagutin niyo na lang ang tanong ni Irish, sir. Okay. Wala akong kinalaman sa kakaiba at illegal na mga gawaing sinasabi mo. Bumalik na kayo sa kwarto niyo. Magpahinga na kayo. Oh, nakakapagod ang araw na ito.
Narinig niyo ang sinabi ng commanding officer. Umalis na kayo! Go! Ang angas ng isang yun ah. Kala mo kung sino? Mateo, ang aswang na yun. May hinala akong may pinupuntirya siya dito sa kampo. At gusto ko talagang malaman kung sino. Ikaw lang ba? Mas nagiging exciting ang mga nangyayari. Hindi ako makapaniwalang napasabak agad tayo. Maghanda ka lang. Hindi magiging madali sa atin ang mga susunod na mangyayari. Bumalik na sa kanilang kwartel ang dalawa. Doon nila itinuloy ang pag-aaral ng lahat ng kanilang mga nakalap na ebidensya. Walang oras ang sinayang ni Iris. May isang mahalagang bagay na gumugulo sa kanyang isipan. Kung ang nakita niyang aswang sa sulok ng kwartel, iba sa aswang na nakita nilang umatake sa kampo. Samantala, padabog na pumasok si Rodolfo sa kanyang opisina. Nakasunod ang kanyang kanang kamay.
bahagi ng kampo. Ang dilim. Hindi sapat itong maliit na flashlight na hawak ko. Ang lamig pa. Ay nako, ano bang nangyayari sa akin? Teka, ano yun? Mukhang may ibang tao sa paligid. O di kaya naman, ligaw na hayop na nakamatsyag sa akin. Diyos ko, wala pa naman akong dalang malaking bagay na pwede kong gawing armas. Hindi uubrang flashlight na hawak ko. Huwag naman sana ako mapahamak dito. May lumipad sa uluhan ko at parang lumapo sa itaas ng punong kinatatayuan ko. Diyos ko, sabi nila, may kakayahang lumipad ang aswang. Baka siya na nga yun. Teka, ang aswang, ayaw nilang nilalait sila. Kailangang hindi ako magpatinag sa pananakot niya. Kahit pamurahin kita, gagawin ko. Umalis ka lang dito. Hoy! Ikaw! Kung may kailangan ka sa akin, magpakita ka! Huwag mo akong daanin sa pananakot mo! Huwag kang duwag! Ay! Kuwago? Kuwago lang pala. Nakakainis! Lokong ibong ka. Tinakot mo pa ako? Hoy! Saan ka pupunta? Matapos mo akong takutin! Basta ka na lang lilipad paalis! Bumalik ka rito! Oras na mahuli kita! Tatanggalan kita ng balahibo! Hindi kita uurungan! Teka, hindi ibon yun. At hakbang na mismo ng mga paang naririnig ko Diyos ko, hindi na birong kinalalagyan ko. Kailangan ko nang makabalik sa kwartal namin. Baka hindi na ako sikatan pa ng araw dito kung magtatagal pa ako. Mabilis na naglakad pabalik si Iris sa kanyang pagmamadali. Hindi niya na natandaan ang daan pabalik. Ang kanina lang na mahinang hakbang na kanyang narinig, ngayon ay malakas na't napakabilis. Sigurado siya na ang sinusundan nito ay siya. Halos matapilok na nga siya sa kanyang pagmamadali. Hindi niya ninanais pang makasalubong ang pinanggagalingan ng mga hakbang na yun. Naaninag niya sa unahan ang liwanag ng kampo. Hindi niya kakayanin pang magtagal sa madilim na bahaging yun. Isang saglit pa ay nakarinig siya ng isang mahinang hikbi sa di kalayuan. Dito na siya napahinto sa kanyang paglalakad. Bata? May naririnig akong batang umiiyak. Teka sandali. Paano mapupunta ang isang bata dito? Yung sumunod sa akin, biglang nawala. Saan na rin napunta yun? Mama! Mama! Yung batang umiiyak. Kailangan ko siyang makita. Hindi siya ligtas sa lugar na to. Bata! Bata, nasan ka? Lakasan mo tinig mo! Pupuntahan kita! Nasan ka? Sa may bandaron ko naririnig ang pag-iyak niya. Nakakainis. Sumabay pa talagang humina ang liwanag ng flashlight ko. Ano ba? Ayan, nakita rin kita sa wakas. Anong ginagawa mo dito, bata? Paano kang napunta sa kampong ito? Talagang iling at tangulang ang ginawa niyang sagot sa tanong ko. Hindi ka ba marunong magsalita? Ilang taong ka na? Inilahad niya ang 10 mga daliri niya. Hindi ko siya pwedeng basta na lang iwan dito. Napakabata pa niya para magpagala-gala dito mag-isa. Bata, halika.
Sumama ka na lang sa akin. Huwag kang matakot. Nandito ako para tulungan kita. Halika, hawakan mo kamay ko. Hayan, ganyan nga. Huwag kang bibitaw sa kamay ko Maglalakad na tayo pabalik sa kwartel. Tara na. Magmamadali na kami. Baka kung nakasunod na sa amin ang humahabol sa akin. Nagulat ang kasamahan niya sa nakitang bata sa kanilang kwartel. Madungis ito at walang ibang suot na damit, kundi ang t-shirt at short na punit-punit na. Balot pa ng putik ang magkabilaan itong mga paa. Tinanong niya si Iris kung saan niya nakita ang batang ito. Nabanggit na lamang ng dalaga na sa kasukalang bahagi raw ng kampo. Tinutulan siya sa ginawa niyang pagdala roon. Baka kumpatibong lamang daw iyon at baka mapahamak lamang sila sa bandang huli. Biglang umiyak ang bata. Dama ang dismayadong presensya niya sa kwartel. Pinakalma siya ng dalaga. Nababahala si Iris na maulunigan sila ng mga kalapit nitong sundalo sa kwartel. Hindi na nga nagkamali si Mateo. Nagpunta sa kanilang silid si Manuel. Galit na galit at hinablut ang bata sa labas. Anong karapatan niyong magpapasok ng bata dito sa ating kampo, ha? Teka, sandali. Magdahan-dahan ka sa paghawak sa kanya. Nasasaktan na siya. Kahit magdugo pa ang kamay niyan sa paghawak ko, wala akong pakialam. Isang paglabag sa ginawa mong pagdala ng bata rito. Gusto niyo bang malaman ito ng CEO, ha? Hindi ko siya bastang dinala dito. Iniligtas ko lang siya mula sa kasukalan ng kampo. Umiiyak ito dahil nangangailangan siya ng tulong. Kasinungalingan! Gagawa na lang kayo ng dahilan. Palpak pa! Bata, halika rito. Dadalhin kita sa dapat mong kalagyan. Halika! Ano ba? Dahan-dahan naman! Hindi na tamang ginagawa mong pananakit sa kanya. Mateo, ano? Wala man lang tayong gagawin? Irish, huminahon ka. Totoo naman ang sinasabi niya. May mali tayong ginawa. Sigurado akong may punishment tayo nito kay CEO kung papalag tayo sa ginagawa niya. Pero yung bata, nakakaawa yung bata. Wala tong kalaban-laban. Kung tangayin niya, parang manikang papel lang. Mateo, hindi ako papayag. Susundan ko sila. Pipigilan ko siya sa gagawin niyang pagtaboy sa bata. Hay nako, ano bang gagawin ko sa yung tao ka? Mapapahamak talaga ako sa gagawin mo eh. Teka sandali. Yung bata. Bakit pakiramdam ko biglang nag-iba ang aura niya? Kanina para itong batang iyakin. Ngayon, napakatalim na ng kanyang mga tingin. Sir, sandali! Sir, makinig muna kayo sa akin. Ibigay mo na sa akin ang bata. Ako na lang ang maghahanap sa nanay niya. Ako nang magiging responsable sa kahit anong gawin niya dito. Kaya sa akin niyo na lang siya ipagkatiwala, sir. Ikaw, kahapon pa ako naiinis sa'yo. Alam mo ba yun? Hindi ko alam kung pagtulong ba ang ginagawa mong pananatili mo rito sa kampo o ikaw mismo ang magpapahamak sa amin. Huwag niyo nang idamay ang bata sa galit niyo sa akin. Nakikiusap ho ako. Ako nang mangangalaga sa kanya habang wala ang kanyang ina. Ina? Ang walang kwenta niyang ina na hindi nga niya alam kung saang lupalop niya makikita. Ang batang ito ay bunga ng isang katangahan. Mag-aanak-anak siya, hindi niya naman kayang alagaan. Sana mamatay na lang ang nanay nito. Para hindi na maging masakit pa sa kanyang tanggapin na wala na siyang nanay na mag-aalaga pa sa kanya. Ha? Ang bata. Irish, lumayo ka sa kanila ngayon! Anong? Ang palikot ko! Bitawan mo ako! Ang bata!
Sinakmal niya si Major Manuel! Anong kailangan mo? Bakit ka nagpunta rito? Wala naman. Napunta lang ako rito para tulungan ng bata. Natakot at nasaktan kasi siya ng kasamahan ko. At nandito ako para silipin kung ayos lang ba siya. Kung masakit bang mga braso niya. Taliwas sa mga sinabi mo ang nakikita ko sa batang ito. Mas masasabi kong tuguan ang kasamahan mo kesa sa batang ito. Ano ba niyang bata? At kung hawakan niya ito parang isang bihag. Umalis ka na rito. Hindi ka namin kailangan. Binabalaan kita. Mapapahama ka lang rito kung magtatagal ka pa. Lisanin mo ang lugar na ito. Teka, sandali. Ang balikat mo. Duguan ka. Hindi ba masakit ang sugat mo? Halika, tutulungan kong maampatan ang sugat mo. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa babaeng ito. Isa siyang banta sa mga plano ko. Sasama ka ba sa akin? Gagamutin natin ang sugat mo. Lubayan mo kami. Hindi ka namin kailangan. Ale, alam kong wala akong karapatang panghimasukin ang relasyon mo sa batang hawak mo. Pero kung ikakapahamak niya ang pagsunod sa'yo, mas makabubuting isuko mo siya sa akin.
Hindi magiging maayos ang lagay niya dito sa kinalalagyan ninyo. Kailangan niya ng mas ligtas at malinis na lugar. Matatagpuan yun sa kampo namin at hindi dito sa puder mo. Anong sabi mo? Mas ligtas ang anak ko sa poder ninyo. Nahihibang ka na ba? Kung ganon, anak mo ang bata? Akala mo talaga may karapatang kang pangimasukan kaming mag-ina. Hindi ko man lang siya namalayang. Mabilis siyang nakalapit sa akin. Nakakatakot ang tinis ng boses niya. Ang kampong sinasabi mo ay isang huwad na lugar. Mas impyerno pang daranasin ng anak ko sa mga taong inakala mong makakatulong. Halang ang kanilang kaluluwa. Kung impyerno ang lugar na to para sa'yo, bakit nananatili ka sa loob ng isang abandonadong pasilidad na ito?
Ang batas na ito sa kampo ang pinamumunuan ko! Irish, tama na. Huwag ka nang makipagtalo pa kay Sir. Baka nakakalimutan mo. Siya ang commanding officer natin. Nakatataas siya sa atin. Nararapat natin siyang igalang at sundin. Mabuti itong kaibigan mo. Marunong lumugar sa dapat niyang kalagyan. Pero ikaw, kakaiba ka. Matapang ka't may paninindigan na parang may pagkahuwig ka sa dati kong kasamahan. Hindi ko lang talaga maalala kung kailan. Pero natitiyak ko, may pagkakahuwig ka sa kanya sa prinsipyo at tapang at paninindigan. Hindi niya na dapat namalayan pa ang kaugnayan ko kay tatay. Lalo lang ako mapapahamak kapag nagkataong maalala pa niya. Kailangan kong magpakumbaba. Sir, ako na po ang humihingi ng dispensa sa lahat ng mga nangyari. Hindi namin kagustuhan ang lahat. Sorry sir, patawarin niyo po kami. Hindi namin alam na ganito kalala ang mangyayari. Kapag ginawa ko ba yun, ha? Maibabalik niyo ba ang dating maayos na kalagayan ni Mayor Ricoles, ha? Kayon siya, nakaratay sigan at malubho ang nasugatan ang kanyang katawan. Hindi niyo ako madadala sa paghingi ninyo ng tawad. Hindi ako ganun kadaling mapauto sa mga katulad ninyo. Sir, Commander Rodolfo Maclang, humihingi po ako ng tawad sa nagawa ko kay Major Recones. Hayaan po ninyong pagdusahan ko.
Bakit? Hindi mo ba gusto ang naabutan mo? Hindi. Hindi ko inaasahan ang kaparusahan ko. Hindi kaya pinag-isipan mo agad. Latigo rin ang gagamitin ko sa'yo. Hindi. Maaaring mas malala pa sa latigo. Wala naman akong maisip na mas malala pa sa latigong ipararanas ko sa'yo. Maliban na lang kung mapipilitan akong gumamit ng ibang dahas. Kapag hindi ko nagustuhan ang gagawin mo rito sa kwartel ko. May narinig ako. Parang may naglak ng pinto sa labas. Bigla akong kinabahan. Hindi na magandang nararamdaman ko sa mga oras na to. Oh, bakit ayaw mo pang umupo rito? Halika. Lalamig na ang pagkain. Kahit ang pagkain, parang ayoko ring tikman. Teka, iniisip mo ba may halong lason ang nakahain rito? Sobra ka naman mag-isip. Eto, para hindi mo ko pagdudahan, kakain rin ako. Kumalma ka, Iris. Lalo kang mapapahamak kung magpapahalata ka. Sarap. Triggered sa presensya ng diba? lalaking ito. Mm. Pasensya na ho, komandante. Mm. Hindi lang ho talaga ako makapaniwala sa mga nakikita ko. Relax. Halatang masyado ang kalmado. Kumain ka lang ng kumain. I-enjoy mo lang ang nasa mesa. Eto, sasalinan kita ng alak. At iinom rin ako kagad. Baka pati ito isipin mo may lason. Hindi. Wala akong iniisip na ganun. Di anong iniisip mo? Hayaan niyo hong Ano? makakain din ako ng kinakain ninyo. Pagkatapos ba nito, may iba pa bang parusa akong mararanasan? Huwag kang atata. Hayaan mo munang makatapos tayong makakain. Hindi naman tabang isabay sa pagkain ng pag-usapan ng bagay na yan. Hindi pa kasi ako nakaisip ng tamang iparurusa sa'yo. Ibig mong sabihin, makakabalik ako agad sa kwartal namin? Nag-aalala kasi ako kay Mateo. Hirap siyang kumilos sa ngayon. Huwag kang mag-alala. Saglit lang ito. Kakain lang muna tayo sa ngayon. Sige na nga, umupo ka na. Upo na, aalalayan kita, ha? Upo. Sige, salamat. Very good. Kakain na ako. Bon appetit! Bon appetit. Bon appetit. Pinakiramdaman ni Iris ang sarili habang pinagsasaluhan nila ng komandante ang nakahaing pagkain sa kanilang harapan. Hindi pa rin mawala sa isipan niya na parte lamang iyon ng patibong ng kanilang ginagawa. Nakaramdam siya ng pagkauhaw. Wala namang inuming tubig sa mesa, pero may isang kupeta ng alak na sinalina ng komandante. Ito ang ininom niya para mapawi ang uhaw niya. Nakita niya ang biglang pagngisi ng komandante. Hindi niya ito inintindi. Baka masaya lang ito sa pagpapahayag niyang paunlakan niya ang imbitasyon nito. Ilang saglit pa, nakaramdam na ng biglang pagkahilo ang dalaga. Bakit ganito? Bakit bigla ako nahilo? At nakaramdam ng pag-init ng katawan? Ano bang nangyayari sa akin? Sergeant, huwag kang magmadali, ha? Hinuhubad mo kaagad ang damit mong pangitaas. Anong ginawa mo sa akin? Bakit nag-iinit ang buong katawan ko?
Masarap ba sa pakiramdam? Hindi ka ba nasasapi ka? Halika rito. Tutulungan kitang pawiin ang pag-iinit mo. Pinaglalaroan ako ng taong ito. Kasinungalingan ang sinabi niya. Kakain lang kami. Nakakainis. Habang nagtatagal, nararamdaman kong kusang pagsunod ng katawan ko sa mga ginagawa niya. Ganyan nga. Sumunod ka lang sa akin at pagkatapos nito, maliligayahan ka. Teka, hindi. Itigil mong ginagawa mo sa akin. Ikaw ang tumigil, ikaw ang gumigiling sa harapan ko. Ano ba? Bitawan mo ako. Nagtatanong ka kung anong kaparusahan ang gusto mo, di ba? Ito na yun. Ito nang naisip kong parusang nararapat sa'yo. Bitawan mo ako. Hindi ako papayag. Nasa ganito lang hahantong ang buhay ko. Hindi ko maigalaw ang buong katawan ko. Ano na ngayon ang gagawin ko? Diyos ko, tulungan niyo ako. Iniinitan ka na, ha? Gumigiling-giling ka na sa harapan ko, ha? Magiging okay ko ngayong gabi. Ano nga? Dito lang pala kita makikita. Halika rito! Aswang! Nandito ang aswang! Lintek! Mga tawad ko! Dinudukot ako rito! Wala man silang alam! Bitiwan mo ko! Anong nangyayari? Bakit maingay ang paligid? Di mo kayo! Komandante, nilubayan niya na ako. Tata? Ikaw, anong ginagawa mo rito? Hindi ligtas ang lugar na to. Umalis ka na rito. Tata? Teka, anong ginagawa mo? Saan mo ako dadalhin? Hindi ko kayang mga pa ako. Kaya mas magandang iwanan mo na lang ako rito. Kaya ko ng sarili ko. Nawala ng malay si Iris. Hindi niya alam kung anong susunod na mga mangyayari. Nagising na lamang siyang nasa loob na muli siya ng abandonadong pasilidad. Nagtatakang nagpalingalinga sa isang lugar. Nagtatanong kung paano siya napunta roon. Gayong nasa kwartel lamang sila ng komandante nang mawalan siya ng malay. May nakita siyang maliit na sulo na nakasabit sa pader. Kinuha niya iyon. Nilibot ang buong pasilidad. Napadpad siya sa isang saradong silid. Nabuksan niya iyon. Nakita niya ang control room sa loob. Pinakialaman niya ang mga switches at knobs. Nabuksan ang isang screen. Pinanood ang bidyong tumatakbo. Natigilan siya sa kanyang napapanood. Isang babae at pamilyar na figura ng lalaki ang kanyang nakita. Pinanood niya ang kahiyupang ginagawa ng lalaki sa babae. Matapos itong gahasain, pinainom ito ng likidong galing sa kakaibang bote. May bahagi pa ng video na nagsasabing isang experiment ang ginagawa nilang iyon. Biglang pinukos ang mukha ng babae. Nagulat siya dahil kilalang kilala niya ang babaeng nasa video. Tama na! Itigil niyo na to! Tama na! Relax ka lang. Matatapos na ito eh. Hindi pa nga abas itong pinainom ko sa'yo. Inom! 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 Sir, tama na. Tatalab na agad yan. Kahit konti lang. Hindi! Ayoko. Hanggat wala akong nakikitang pagbabago sa katawan niya, hindi ko siya tatanda ng painumin ito. Inom! Nauwi sa akin! Tama na! Tama na! Totoo ba tong nakikita kong to? Nandito noon ang kapatid ko.
Binaboy nila rito ang ate ko. O Diyos ko, ang lalaking yun, pinainom niya rin ako ng likidong iyon. Naiintindihan ko na ang lahat kung bakit binantaan ako ng babae. Kung gaano kademonyo ang mga taong naririto dahil naranasan niya sa mga kamay nito ang kahayupang dapat na mangyayari rin sa akin kanina. Sandali. Hindi kaya ang babaeng aswang na umatake sa amin na yang ang nag-iisa kong ate? Wag! Makiusap! Mawa kayo sa akin! Ang komandanteng yun! Ah! Nandito rin siya sa abandonadong pasilidad! Pupuntahan ko sila! Iniwanan niya ang control area. Sinundan ang ingay na nililika ni Rodi para matuntun ang kinalalagyan nila. Sa kanilang paghahanap, napunta siya sa quarantine isolation room ng laboratorio. Nakita niya ang nakakaawang itsura ng komandante. Nakatali ito sa isang phlebotomy chair. Kaharap ang mag-ina na abalang inaayos ang mga kahoy na inilatag nila sa paligid nito. Walang kakaiba sa dalawa, maliban sa tahimik lang itong ginagawa ang kanilang gawain. Ang paglalagay ng gatong na nakapaligid sa upuan. Walang humpay na pagmamakaawa ang ginagawa ni Rodi sa kanila, pero baliwala lamang ito sa mag-ina. Desidido silang patawan ng parusa ang taong sumira sa buhay niya. Gusto sana niyang yakapin agad ang kapatid. Natatakot lamang siya na baka ipagtabuyan lamang siya nito. Ilang saglit pa kumuha ng sulu ang bata. Dahan-dahang lumapit sa kinalalagyan ng komandante. Akma na sanang sisindihan ang mga kahoy. Wag! Arangawan nyo na! Pakawalan nyo ako rito! Maawa. Bakit? Nung panahon akong nagmamakaawa sa'yo, kinaawan mo ba ako? Hindi! Kaya kahit anong pakiusap ang gawin mo, hindi kita pagbibigyan! Pinagsisisi ako ng lahat ng kasalanan ginawa ko sa'yo. Patawarin niyo ako! Gusto ko pa mabuhay! Init! Ang sarap sa tinga ng pag-iyak mo. Ramdam ko ng tagumpay ng paghiganti ko. Anak! Ihulog mo ng sulo sa mga kahoy! Wag! Opo, Mama. Wag! Itigil mo yan! Huh? Ikaw! Bata! Huwag mong ituloy yan! Hindi tama gagawin mo! Ate, pakiusap! Makinig ka sa akin! Sino ka para pigilan ako? Wala kang kaugnayan sa gulo namin rito. Ano pang ginagawa mo rito? Umalis ka na. Iniligtas ka na ng anak ko. Sapat na yon para pabayaan mo kami. Kapag sinunog mo siya, wala kayong pinagkaiba sa taong yan. Huwag niyong ilagay ang hustisya sa inyong mga kamay. Wala kang alam sa lahat ng naranasan ko sa kamay ng taong yan. Sinira niya ang buhay ko. Niyurakan pati ang pagkatao ko. Kung hangarin ko mang makamit ang hustisya na nais ko, nararapat lang na ako mismo ang gumawa nito. Sa ganitong paraan ko lang makakamit ang hustisya ng tulad kong naapi. May kapatid ako nagsabi sa akin noon na ang tunay na tagapagtanggol ng naaapi ay hindi nagpapadala sa galit o sa paghihigante. Ang hustisya ay hindi isinasakatuparan sa pamamagitan ng sariling kamay, kundi sa pamamagitan ng tama, makatarungan at legal na proseso. Kaya ate, itigil mo na yan! Pakinggan mong lahat ng sinabi ko! Mga katagang yun, naalala ko mga sinabi niya. Natigilan na siya. Siguro, naalala niyang mga sinabi ko. Mama? Di ako pwedeng magpadala sa mga sinasabi niya.
Huwag kang makialam! Tigilan mo ako sa panlilinlang mo! Hindi mo alam kung anong naranasan ko sa loob ng 8 taon! Patawad. Sa panahon na wala ako sa tabi mo, maliit pa ako noon. At wala akong alam. Kaya tama na. Kakainis! Puro sila satsata! Hindi ko magana ang pagdadrama ko. Tatakas na lamang ako rito. At ayoko mamatay nang walang kalaban-laban na. Ang bulsa ko, alam ko may balisong ako rito. Pipilitin ko makatakas ngayon. Itigil mo ng paghihiganti mo. Walang magandang kahihinatnan ang ginagawa mong ito. Nililito mo lang ako. Kahit ano pang sabihin mo, papatayin ko pa rin ang komandante ninyo! Hindi na napigilan ni Iris ang galit ng babae. Dinambahan niya ang komandante. Paulit-ulit niya itong sinasaktan. Kalmot, hampas at kagat ang natamo nito. Napatakbo nga ang bata sa sulok sa takot nitong makita ang biglaang galit ng kanyang ina sa komandante. Wala ring nagawa ang komandante. Dito na nagkaroon ng pagkakataon si Iris na lapitan ang pagod na si Elise. Isa kang masamang damo. Sugatan ka na't lahat. Buhay ka pa rin! Tama na. Masaya ka ba? Masaya ka bang nakikita mong nag-aagaw buhay ang taong yan? Oo, masayang masaya ako na makuha ang katarungang hinahanap ko. Ate Elise, ikaw ba yan? Ikaw ba si Elise de Vera? Hindi kasi ako makapaniwalang nagbago ka na makikita kitang masaya. Masayang nakakapanakit ng ibang tao. Hindi masamang tao ang Ate Elise ko. Alam kong hindi siya masamang tao. Sino ka bang talaga? Bakit mo ko pinapakialaman sa mga ginagawa ko? Kanina ka pa dapat umalis! Ate, ako ito. Si Iris de Vera. Ha? Anong sinabi mo? Hindi mo ba ako naaalala? Hindi mo ba ako namumukhaan? Ate, ako ito. Ang bunso mong kapatid. Tingnan mo ako, ate. Titigan mo ako ng maigi. Ate, kung hindi mo ako matandaan, tingnan mo na lang ang suot ko. Ito ate. Tingnan mo ang suot kong kwintas. Di ba? Ito yung kaisa-isang alaalang binigay mo sa akin noon. Nang iwan mo ko, 8 taon na ang nakalipas. Kapatid? Punso? Oo, ate, ako nga. Ate, pakiusap. Tama na. Tama na, ate. Itigil mo ng pag-iiganti mo. Alam ko na ang totoo. Ang lahat ng mga naranasan mo sa kamay ng komandante namin, hayaan mo na siya. Wala na rin naman siyang laban pa sa'yo. Ate, bakit bigla kang natigilan? Masaya ka bang makita ako ngayon? Oo. Ate, masaya ako. Nakita kitang muli, ate. Malis ka na. Hindi mo ako pwedeng yakapin. Mapapahama ka lang. Hindi. Bumalik ka na sa atin. Namimiss ka na ni tatay. Ang sabi ko, umalis ka na. Lubayan mo ako. Ate! Ako nga si Elise. Pero hindi na akong dating ate na kilala mo. Kahit ano ka pa ngayon, tanggap kita.
At matatanggap ka rin ni tatay. Basta sumama ka na lang sa akin, ate. Bakit ba ang kulit mo? Hindi na nga ako ang dating kapatid mo. Umalis ka na rito! Hindi kita titigilan hanggat hindi kita nakukumbinsi. Iwan mo na ang impyernong lugar na to, ate. Sumama ka na sa akin, pakiusap. Itiwan mo ko! Hindi ako sasama sa'yo. Hindi ko pwedeng iwan si Neneng. Siya na lang ang meron ako. Gumising ka na sa bangungot na nangyari sa'yo. At kung kinakailangan isama natin ang bata, gagawin ko. Iwanan mo lang ang lugar na to. Sa tagpong yun, tumakbo ang bata papalapit sa kanila. Hinila si Elise mula sa pagkakahawak ni Iris. Hindi gusto ng bata na mawalay siya rito. Nakita niya sa mga mata nito ang kakaibang aura. May kung anong meron sa bata. Para mapasunod ang kapatid niya, bigla siyang napaisip. 8 taon na ang nakalilipas nang mawala ang ate niya. At 10 taong gulang na ang bata. Kaya imposibleng maging anak ito ng ate niyang si Elise. Lalo siyang kinabahan. Ang tuluyang pagbabago ng kapatid niya, dala marahil ng batang iyon. Hindi iyon bunga ng panggagahasa sa kanyang kapatid. Maaaring napulot niya lamang ito sa kakahuyan. Sa kanilang pagtatalo, biglang sumiklab ang matinding pagsabog sa isang bahagi ng pasilidad. Nakabibingi ang kanyang pandinig. Tumilapon silang tatlo, maging ang komandanteng nakalagay sa upuan. Nakahandusay na ngayon sa lupa. Napalingon siya sa isang sulok ng pasilidad. Lumitaw ang ilan sa mga lagusan. Mula roon, nakita niyang naglalakad, papalapit ang kanyang ama. Sumunod ang ilan sa mga sundalong backup. Hinalughog ang paligid. Dinaluhan nila ang komandante. Habang siya naman, tulalang nakadapa na tinamaan ng pagsabog. Umikot ang kanyang paningin. Hinanap ang 2 taong kasama niya. Nakita niya ang bata na hawak ang kamay ng ate niya. Mabilis na nakatakas papalayo sa kanila. Hindi siya nakaimig. Napapikit na lamang ang kanyang mga mata. Tuluyan ng nawala ng malay. Lumipas ang ilang araw. Nagising si Iris sa loob ng medical facility ng kanilang kampo. Mabuti naman at nagising ka na. Tay, anong ginagawa niyo rito? Ano bang klaseng tanong yan? Hindi ba't pinadalhan mo ako ng mensahe? In-update mo sa akin lahat ng mga nangyayari sa'yo. Mabuti na lamang at dun sa latest na nangyari sa'yo mabilis akong in-update ng matalik mong kaibigan. Baka kung nagkataon, napahama ka na ng tuluyan. Tay, si komandante. Buhay pa ba siya? Malubha ang lagay niya. Maraming dugo ang nawala sa kanya. Wala siyang malay at ginagamot na nila. Pero marami siyang kakaharaping kaso. Siya pa talaga ang inalala mo. Samantalang sugatan ka rin naman ng matagpuan namin. Yung babae at ang batang kasama ko, nakita niyo rin ba? Babae at yung bata. Wala kaming nakita sa abandonadong pasilidad na yon. Maliban sa inyong 2 ng commanding officer. Teka, paano ka ba napunta sa lugar na iyon? At anong ginagawa mo ron? Nang pinahalughugan lugar, maraming illegal na bagay akong natagpuan. May mga video recordings at mga paraphernalias na nakakalat. Halatang ginawa itong laboratory ng patago. Matagal mo na bang alam ang lugar na yon? Hindi ho. Aksidente lang ho ang pagkakatagpo ko sa lugar na yon.
At tungkol naman sa komandante, sigurado akong hindi ito magsasalita dahil may lihim itong tinatago sa pasilidad na yon. Itay, napanood mo ba ang mga videos? Wala ho ba kayong nakikilala ron? Hindi ko napanood. Sa araw ng imbestigasyon namin, mapapanood ang laman. Itay, kung sabihin ko pong buhay si ate, maniniwala ho ba kayo? Ano? Paano naman nangyari yon? Ang hayop na komandanteng yon, siyang may kagagawa ng pagkawala ni ate. Hanapin natin siya, Itay. Nandito lang siya sa paligid. Ano ba pinagsasasabi mo? Matagal na siyang patay. Iniwan niya na tayo mula sa trahedya rito noon sa kampo. Alam niyo palang may nangyaring ganun kay ate. Pero wala kayong ginawa. Anong klase kayong ama? Huminahon ka nga, Irish. Parang hindi mo alam na SOP sa atin na hindi tayo pwedeng makialam sa kahit anong kaso na maaaring kaugnay ang pamilya. Kung hindi man ako nakialam, yun ay dahil sa trabaho. Kaya nga ako umalis sa pagiging sundalo. Pinilit kong mapaimbestigahan ang kaso ng ate mo. Pero napag-alaman kong kagagawan ng bago mong commanding officer na maharang ang imbestigasyon. Tay, 8 taong naghihirap si ate. Namuhay mag-isa kasama ang isang batang hindi niya naman kaano-ano. Wala ka bang balak na kumilos para hanapin siya, Itay? Kung totoong ang buhay siya, hahanapin natin siya. Habang naririto ako sa kampo, paiimbestigahan ko na ang kaso ng ate mo. At kung mapatunayan kung may kinalaman ang hayop na commanding officer na yon, yang Rodolfo Maclang na yan, ngayon pa lang, magsisimula na siyang humimas ng rehas kahit malubha pa ang kalagayan niya. Naungkat ang lahat ng iligal na gawain na ginawa ng kanilang komandante. Mula sa panahong magkasama pa sila ni Bonifacio de Vera hanggang sa makapasok ang dalawa nitong mga anak, sinadya ni Bonifacio na maging confidential ang kanyang koneksyon para mapangalagaan ang bunso niyang anak at para tuluyang maparusahan ang mga taong damay sa kaso. Ngayon, nabunyag na ang lahat. Siya at ang kaibigan niya ay tumaas na rin ang ranggo. Makalipas pa ang ilang taon, walang Elise na muling bumalik sa kanila. Pero hindi nawawala ng pag-asa si Iris na muli niya itong makikita. Ang batang kinupkup nito, ang pinaka-target niya ng mga oras na yun dahil hanggang noon wala silang nakakalap na impormasyon kung saan man ito nakuha ni Elise.